In a quiet town by the sea, an old church stands strong. The Buluan Church, or the parish church of Patrocinio di Maria Santissima, has been here for over 200 years. It has seen storms, wars, and generations of people come and go, but through it all, it remains a place of faith, history, and community. The story of Buluan Church began in the year of 1599. Nandito tayo sa harap ng simbahan ng Buluan o mas kilalang Patrocinio di Maria Parish Church. Itinayo ito noong 1782 at ito ay isang halimbawa ng Baroque Rococo architecture. The town was not just peaceful, it was also a target for pirates. Ngunit, isa rito, ang simbahan ay natatangis sa materyales. Because of this, the early church was made simple but strong enough to give people a place to gather and pray. In 1783, a Spanish priest named Fray Ambrosio Otero decided to rebuild it. This time, the church was made of coral stones from the sea, held together by lime and egg. At dito makikita natin ang teksto na sumisimbolo sa simbahan ng Buluan. This church is an example of hybridity. The church design features European Baroque and Spanish colonial architectural elements combined with local Filipino building materials and techniques. Cornelio Diaz Jr. Diaz Jr. Kining simbahan tukod siya sa 1599 simbahan. Tukod ni putong ni 5 years siya sa atong sa 21 5 years siya sa pagkatuloy hindi makakatusan katuloy sa simbahan bawal sa ako kan mga istorya Pilano yung simbahan na panahon sa mga kasila ato pa nila sa una sa ang magtingan ni sa una sa mga 90 mga sa mga 16 di sulong siya o kuan ng pirata crisis mga pirata na wala ito mong mailog pero nakuha din nilang kantong magtingan tagawag ito niya sa karaan magting ng tampan ng pis wala din wala kung madalan mo kanto pa na nahulog ko sa buyok ginagulungan yung nahulog ito kay nalunod ang kuan pambut ng sakyan ikaw pa suko man ikaw karon mo yung kuan ang karon para hindi sa para nila papanib sana di mana kakapusan kuig pin Inside the church grounds is a small museum filled with relics of the past. There are old calices used in the Mass, priestly robes from centuries ago, and handwritten books that tell the town's history. These objects remind us of how much this church has seen and how much it has survived. Buluan Church is more than a historical site. It is a witness to time, to faith, and to live lives of the people who have walked through its doors. It has seen wars and typhoons, but it still stands strong, silent, and filled with stories waiting to be bold. History is not just found in books. It is found in places like this, where every stone, every carving, and every prayer tells a story, and as long as the people continue to visit to pray.
The Escuela Católica in Bulacan is a striking example of post-colonial hybridity. Its architecture, a blend of American and local influences, demonstrate mimicry, an invitation of the power of the colonizer while preserving Halaga ang Eskwela Katolika sa Bulacan dahil sa isang mahalagang arkitektura nito at higit sa lahat sa malaking papel nito sa pag-unlad ng komunidad ng Bulacan. Naging sentro ito ng pag-aaral at pananampalataya na humubog sa kultura at identidad ng mga mamamayan ng Bulacan. Ang Eskwela Katolika sa Bulacan ay isang makasaysayang gusali na matatagpuan sa bayan ng Bulacan, Cebu. Ito ay itinayo noong 1940s ng mga pare ng Espanya upang matugunan ang mga pangangailangan. Ano ang nakasulat sa Eskwela Katolika? Ito ay built in 1940. The structure has a rectangular plan with a formal symmetrical facade. The double grand staircase anchors its overall presence, with concrete balustrade terminating towards the veranda with overhead colado design. Wood relief ornamentation accentuates the bows of the roof elements. The building provides the only American-era character to a very strong Spanish. So dito ay hindi na natin masyadong makikita dahil ito ay luma na. Kapag nakasulat dito, it used to be a dormitory for children taking their first communion. So ito ay parang isang dorm na kanilang titiran habang sila ay magawa o nag-aano sa kanilang first communion. Ang Eskwela Katolika sa Bulacan ay ang gusali bilang isang espasyo sa pag-aaral ng post-colonial na teorya at pagsusulong ng kritikal na pag-iisip ay maaaring magbigay daan sa mga isang makatarungan at pantay na kinabukasan. Ang pagkilala sa hybridity nito bilang isang lakas, hindi isang kahinaan, ay susi sa pagbuo ng isang mas positibong pananaw sa pamana ng Eskwela Katolika. Nay ka ng mangutana ng tami kung sa'yo mo lalaw na ba ito balay o Eskwela Katolika. Good morning sa tanan. Si Ma'am Hasmin Coromero sa Bulacan, a teacher in high school for 45 years. Pagkagamay pa na ako, mga 6 to 10 years, ako na-observe na kani siya nga eskwelahan sa Katolika. No, gini siya in kaning kasihan during May time para sa kaning katikisem. Then mga end sa May, 1 week after sa communion, anak imahigda yun. Mga bata anak igdaon with the teachers. And iguman, communion na namo last day of the month. So mo end lang ang pag-eskwela sa Katolika. So this serves nga pulianan yun para communion sa mga bata, preparation for the communion. So katikisem class i-held yun din sa kaning eskwelahan, Eskwela Katolika. So waro na kasulte, thank you. Salamat, Nay. Sa huli, ang Eskwela Katolika sa Bulacan ay higit pa sa isang gusali. Ito ay isang buhay na testamento sa komplikadong ugnayan sa pagitan ng kolonyalismo, kultura at edukasyon. Ang pag-aaral ng kasaysayan nito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maunawaan ang ating nakaraan, hamunin ang mga umiiral na salaysay at bumuo ng isang mas makatarungan at pantay na kinabukasan. Ang pagkilala sa hybridity nito, ang pagbibigay boses sa mga subaltern at ang paggamit nito bilang isang plataporma para sa kritikal na pag-iisip ay susi sa pag-angkin ng positibong pamanang Eskwela Katolika para sa Bulacan at sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang Bulacan ay isang baybayin
bayan-bayan sa Cebu ay tahanan ng mga mahalagang makadisayang struktura tulad ng baluarte at ng mga malalaking kampanya. Ang mga ito ay patunay ng mayamang kolonyal sa kasaysayan ng bayan at kahalagahan ng mga ito noong panahon ng mga pananakop ng mga Espanyol. Ayon sa ating panuisik, ang mga ito ay tinayo sa ilalim ng pamamahala ng mga paring Espanyol, partikular na ni Fray Julian Domingo noong unang bahagi ng ika-19 siglo. Ang El Gran Baluarte ay bahagi ng sistema ng depensa ng laban sa mga murong pirata, samantala ang mga malalaking kampana naman ay may mahalagang papel sa komunidad at relihiyon dahil ito ay ginagamit sa pagtawag ng misa at pagbibigay ng mga babala sa mga tao dito sa bayan. These structures embody cultural hybridity, blending Spanish architectural designs with local building techniques and materials. This fusion signifies the complex interactions between colonizers and the indigenous population, leading to a unique, syncretic cultural identity. While the watchtower and campanillas were instruments of colonial control, they also represent local agency. The involvement of native artisans in their constructions and the adaptation of this structure for community purposes highlight subtle forms of resistance and the assertion of indigenous identity within the colonial framework. The watchtower serves as an allegory for protection, not only from external threats, but also as a guardian of cultural heritage. It stands as a reminder of the community's resilience and adaptability in the face of colonial imposition. Preserving this structure is crucial for maintaining cultural identity. Restoration efforts should involve local communities to ensure that conservation practices respect and reflect indigenous perspectives. In the heart of Bulhuon, a centuries-old church stands as a testament to the town's unwavering faith and rich history. But for over 3 decades, a piece of its soul was missing, for intricately carved wooden panels that once adorned the pulpit. Bulhuon nga ang kaning pulpito doon ay unong ka panels. Ang panels niya nawala ngatong tuig 1979 or 1980. Dugay na dito siya sa Since pag mga 1800s na nagina siya diha. Mga 1800s since pag establish sa simpag pag human sa iyang structure sa simbahan muna nagya siya. Pero siya muna siya elevated pulpit kaysa during colonial period ana dia mag-sermon ang pare so that mahdug yang tingog ya sa luyo or sa kinakatapusan nga Pius. Kinsa man sila mga pares? They were all saints, they were all mga paring Agustino nga himong Santo Papa nga himong mga santos. Kinsa mga pangalan? Saint Ambrose, Santo Tomas de Villanueva, Saint Alpios, Saint Agustin, o si Saint Thomas, o si Saint Leo the Great, Saint Leo the Great. Nagkaroon pa siya ng balik na year naman. Karong balik siya, karong kada niaging March 14.
Then, in 2024, a miraculous discovery was made at the National Museum of the Philippines. The panels worn by time but still radiating beauty were reunited with their past. News of the discovery spread, and the people of Bulhuon held their breath as they awaited the panel's homecoming. For the people of Bulhuon, this moment was more than just a reunion. It was a restoration of their heritage and a reaffirmation of their faith. As they gazed upon the panels, now home at last, they knew that a part of their soul had been returned to them.